Labas ng earnings niya, sell off na. Pero before ng earnings, kita niyo nirally na agad. So before ng labas ng news, then nag-speculate. Ganun talaga ang speculations. Kaya ang chart is laging ahead of news. Niyo ako para may edukate sa ating GC. Every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during weekday. Kung bago pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutan hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga free webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis na access, pwede mo rin check yung playlist. Meron tayo itong complete playlist ng mga free webinars natin. Meron yung mga top learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add lang kayo sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Hello guys, welcome sa another weekly trading guide. So, napakaganda ng ating performance ng index last week. So, kitang-kita natin yung breakout, okay? So, mula dito sa consolidation, resistance, then gap up, okay? So, next resistance natin is ito. Ayan yung part na yan. Pero last Friday, because of the surprise interest rates cut ng BSP, so we were able to reach the resistance, okay? And now, kita natin na yan, tinatamaan natin yung mga pre-pandemic level na gap down, okay? So ngayon, next resistance natin is itong level na to, okay? So yan yung next resistance natin. And meron pa tayong resistance dito sa ibabaw. Doon dito sa, ayan, yung gap na yan. So, 7123 ang support natin. Kasi yun yung breakout natin dito sa support na to. And ang next support natin, next resistance natin is 7280. Okay? If we were able to hit that 7260, then pwede nating sabihin na we are officially on a bull territory. Okay, so from the top, we will measure 20%. Okay. So 20%. Tama. So if mahihit natin yung itong 7,250, then we are officially on a bull run. Okay, on a bull territory. Pero I think pipilitin yan ng mga bulls na i-hit this week para mapunta tayo sa bull run or bull territory, or possible na i-console lang yan dyan. Okay? Okay, so kung mapapansin natin, medyo hindi naman overstretch, no? Maganda sa index is nasa overbought region pero hindi siya stretch out. Okay? Medyo nag-i-stay siya above sa overbought region, meaning may momentum. And MACD naman natin is still good. Okay? Medyo wala lang foreign buying ngayon, pero last Friday meron. So, good for the index, no? Good for the index. Check din natin ang Asian market and kasama yung US market kung asan tayo, okay? So, sa ngayon, Philippines yung solid blue. So, from the bottom, pinakailalim tayo kasi medyo masama yung ating handling ng COVID cases per now. Medyo nakaka-recover tayo, medyo mababa na yung daily cases, no? Meron lang mga instance like yung sa Cebu na medyo nagkaroon ng restricted or stricter lockdown or stricter restrictions sa Davao. So, bantayan nyo, no? Bantayan natin yung issue sa Davao kung lalaki yung kaso nila. Kasi yung US market, tingnan nyo so yung orange, kita nyo bumabagsak. That is US market. Okay, DJ. So, kita nyo pababa siya kasi medyo nagiging second wave, no? May second wave ng COVID. Kaya kahit magaganda yung news about vaccine, medyo hindi makarali ng ayos. Okay? Plus overstretch na rin kasi yung US. Kung titingnan natin yung Philippines, kasama yung apat na nasa ilalim, like yung Indonesia, yung green, yung brown is Singapore, and yung pink is Thailand. Tingnan nyo mabuti, tayo yung mga laggard, no? Tayo yung nasa ilalim. Kasama yung Vietnam. Pero ngayon, tingnan nyo naman yung rally natin. So, steep na yung rally ng mga laggard na market sa Asia. And kung napapansin yung mga leader, like yung green, which is Tokyo, and yung nasa taas, Korea, and Taiwan, kung mapapansin nyo, medyo nagpa-flattish na sila sa taas. Okay?
So, yung iba is medyo bumababa. So, meaning, nagkakaroon ng transfer from leader to laggards. Okay? Kaya, good for the Philippines kasi tayo yung nasa pinakailalim. So, may chance talaga tayo na mayroon pang upside. Okay? May chance na mayroong upside. Kaya lang, bantayan natin yung COVID cases sa Davao. So, in case na tumaas yun, then, possible na magkaroon tayo ng retracement, okay, or correction. Okay? So, in case magkaroon ng corrections, ang support pa rin natin is nandito. Okay? The first support is yung breakout. Okay? 7,000. Yan yung first support natin. Consider natin support yan dahil number 1 is psychological level kasi whole number is 7,000. Okay? So, as long as mag-correct yan, pero as long as nag-hold yung 7,000, then we are still on a bullish sentiment. No? So, parang pullback lang yan and then pwedeng mag-challenge ulit hanggang makarating ng full territory. Okay? So, that's it for PSEI. So, ang babantayan lang natin is yun nga yung COVID cases. And then, medyo baka mag-correct din yan kasi nga, nasa overbought region na. Kung papansinin nyo, yung ating RSI, hindi na siya hindi na siya nag-create ng higher high. So, lower low na ang nagagawa. Lower high. Pero yung ating candle is higher high, no? So, ripe na to for retracement and good opportunity for a swing and bounce play to entry. Okay? Hindi naman tayo pwede pumasok ng ganyan kataas. So, dapat talaga may correction para magkaroon ng healthy uptrend. Okay, so now let's check your stock request. Okay, so first request sa blue chips is Merrimart. MPI. Okay. So number 1 is MPI. So ang maganda dito sa MPI, kung titingnan natin mabuti, meron siyang long-term resistance. Okay? So yan yung long-term resistance niya. Dati nag-support yan, then nag-breakout. Okay, dati resistance, then nag-breakout, then naging strong support niya part na yan. Sobrang tagal yan dyan. Okay, mula 20 or November 2008. Mula 2008 pa support na yan. Napasag lang yan last 2019. So imagine that. So almost 11 years, no? 11 years. Nabasag lang yan dahil sa COVID. So now, mapapansin natin si MPI is china-challenge niya yung support. Okay? Or I mean, china-challenge niya yung resistance. Actually, na-breakout na niya yung resistance na yan. Ayan, yung part na yan. Hindi naman. Maka-breakout niya, nag-test. Okay? And then, another test. So, for MPI, kailangan wag na siyang mag-below dito sa part na yan. Okay? Or, para bigyan natin ng konting margin yung stock, no? Ilagay natin sa 4 pesos para still nasa whole number pa rin. So, okay lang yan na mag-pullback hanggang 4. Pero kapag yung 4 is nabasag pa, then baka magkaroon ng reversal of trend. Okay? Pero as long as nag-hold yan sa 4, so medyo neutral yung scenario na yun. Ang mas bullish dyan is huwag siyang bumaba dito sa line na to. 416, 415. And ma-hold niya yan and then para meron siyang next fuel para mag-rally. Okay? Kasi ang kailangan, ma-hold niya yung part na yan para magkaroon ng new range. Okay? So, ang new range niya na, pag in case ma-hold niya yan, so dito na yan, magre-range. Yan. Which is actually will give you on 26% upside. Okay? So, good for MPI, no? Good kung mag-hold. Okay? Good kung mag-hold. So, lagyan natin ng leeway hanggang 4 pesos. Okay? So, kung e-entry kayo dyan, kung titignan nyo parang resistance, di ba? Pero, hindi yan resistance kasi long-term na support yan. And then ngayon, strong resistance yan. Pero na-breakout na. Okay? Na-breakout na. Ang ginagawa na lang is tinatry or tinitest kung talaga bang may support. Kung talaga bang buo yung support. Once na may establish yung support yan, then kung long-term kayo, eto na ang upside nyo, itong 527. Okay? So, that's it. Yung MACD naman natin is okay lang, nagko-correct. Okay, RSI is nagko-correct. So, as long as mag-hold yan sa 50. So, ayan, check natin yung 50.
Malayo pa naman, no? Malayo pa. So, baka nga umabot pa ng 4 pesos. Pero kung umabot ng 4 and nag-hold, then okay lang. Huwag lang sisirahan yung 4. Okay, so technically, yan ang tingin natin dyan. So, fundamental-wise, MPI is currently trading at 414. Fair market niya is 6.91. So, yung resistance natin nilagay dito is mababa pa yon. Okay, kasi ang 691 is nandito pa. Okay, dun sa second range. Pero wag nating asahan muna yung second range. Dito muna yan sa higher range niya, itong part ito. Dun muna yan. In case mag-hold, okay? PE is 7, historical is 15. So, talagang times 2. No? Times 2 yung possible upside. So, that's it, no? Good technicals, good fundamentals, okay? Kailangan lang nating magbantay kasi baka lang masira. Pero kung mag-hold, then good for long term. Okay? Next natin is GT Cap. Okay. For GT Cap, tagal na nating pick ang GT Cap and then gumalaw na. Okay. Ang problem natin kay GT Cap, resistance yung part na yun. So may initial resistance talaga dyan sa 613. Ay, yung part na yun. So initial lang naman yun. And then meron din dito resistance sa 662. Ayun, kita nyo dito. So 1, 2. So, yan yung mga resistance level na. Okay? Kung papansin nyo, ayan na siya. Sumasalubong na sa resistance level. So medyo mahirap na ito. Okay? Kasi technically, mataas na. Plus, may divergence ka na. Okay? So, pwede ka pang mag-rally. May chance pa siguro yan hanggang dito. Kaya lang too risky. Okay? Too risky. Kasi ang next support mo na, first support is, I think mas strong tong support. Okay? So, baka mag-range na muna dyan. Kasi kung mapapansin nyo, medyo natutuyuan na din. Nauubos na siya. Okay? May foreign buying naman. So, pwedeng ma-challenge to hanggang 660, 665. Okay, pero mas mabuti kung sa mga pullback ang entry. Parang ganito. Kung may mga ganyang pullback. So, yun. Saka ganun. Okay, so that's it sa technicals. Medyo mabigat na. Mabigat. So, after niya, ng strong resistance mo na ulit is 700. So, yan talaga yung mga resistance level niya. Parang si MPI. So, expect na pag tumama yan dyan, medyo magko-consolidate yan. In case na tumama pa or may fuel pa. Pero initial resistance niya na kasi ang dulong yan. Okay? Sa fundamentals niya is 603. Ang fair value niya is 756. Okay? Sa value. Pero sa fair value yun. Pero sa valuation, okay, in terms of pricing, pina-price lang siya historically as 18 times. Okay? 18 times. So, ngayon, nasa 16 times na siya. Sabihin, medyo undervalued pa, pero dikit na. Okay? Malapit na. So, in other words, resistance mo talaga yan. Is magiging strong resistance mo yung mga level na yan because of the fair value and the valuation. No? So, dito nga lang 700 lang eh. Dito 756 pa. So, yun yung mga part na medyo risky. Okay? Pero in case na mag-rally ang market at magtuloy-tuloy ang bull run, then lalampas yan dyan sa mga fair value and valuation. May chance na lumampas yan dyan. Pero considered for now na resistance na itong mga valuation na yan. Okay? So, still undervalued pero dikit na. Kaunting rally pa, so fairly valued na yan. So, malaki na yung risk kesa sa reward. Kasi ang risk mo is nandito na sa mga ilalim. Okay? JGS. Okay. Si JGS is technically yun, may resistance na rin tayo. Okay? Ayan, malapit na sa resistance si JGS. So, ang upside mo ngayon is only 7% and then ang downside mo lang gumalaw. So, ang downside is dito sa support which is 9%. So, medyo malaki yung risk. Malaki na yung risk. So, ito kasi yung support. Okay, so it's up to you kung gusto niyo ito. Pero, ayan, tingnan niyo yung technicals niyo. Pababa yung RSI niyo. Okay, nagpa-flat. Pero, bumababa na. And yung MACD niyo, wala nang momentum. Okay.
So yun, medyo ingatan nyo lang to kung gusto nyo pumasok. Medyo mag-ingat lang kayo kasi nasa gitna kayo ng range. Actually, lamang yung risk kaysa sa reward. 7 is to 9. Okay. Fundamentals niyan is overvalued. Okay. Bakit overvalued? 49 lang ang fair value. So, lampas na. Kaya kung mapapansin nyo, nag-rally si index pero ito, stay lang dito sa part na to. Okay. Sobra-sobra din. Kasi sobrang down ng earnings. Negative 91%. Diba? So, technicals is nasa gitna ng range. Fundamentals is overvalued. It's up to you kung type nyo. Pero, given the fundamentals, medyo mahirap na siya pasukin. Okay, wala kang upside. Or on downside. Okay, AGI. Ayan na, sa resistance din. Hanggang dito yung resistance niya, strong resistance. 10.27. Ang presyo niya ngayon is 9.93. Actually, muntik na palang ma-hit. No? Pero bumalik na. Nag-doji na sa taas. May support, may resistance din dito. So, medyo imagine yun, laki na ng nirally nito. No? Dito pa yan, yung ibang mga holders niya nandito. So, 50-40%. Much better na i-take lock in nyo na yung profit kung ganun nakalaki. Eh, kasi sumasabit na tayo sa mga strong resistance, yung mga pre-pandemic level. So, unless pag-entry tayo sa bull run and bumalik tayo sa above 7.3, then may chance pa yan. Pero if yung index may hirapang mag-above sa 7.250 or 7.3, then baka profit taking na for blue chips. Okay? So, same lang yan dito nung umapak sa overbought level. Bumalik. So, ngayon nasa overbought level na ulit. So, pwedeng bumalik. Okay? Ito yung support natin ngayon dyan. 866. Ayan. So, dito muna. Yan. So, yan yung support. So, much better na may support or mag-entry kayo sa mga pullback. Parang ganyan. Then, re-attempt kung kaya. Kung magsa-7.3. So, kung mag-correct si index, pwede sumama yan. Pataba. Okay? Okay pa naman si MACD pero yung RSI nyo, saka yung candles nyo, plus yung chart pattern nyo, you know. Okay, so, I think, no, mag-lock in kayo ng profit paunti-unti. Para in case bumagsak, nakalock na. In case mag-rally, meron pa kayo, then you can buy back. So, for AGI, malayo pa naman, no? Ang fair, ang PE niya is 6 pa. Ngayon, currently is 6 pero 11 pa. So, malaki pa talaga yung upside to. Pero remember, palagi itong below sa kanyang historical PE. So, palaging below. So, bihira niya mahit yung premium levels niya. Okay, fair value niya is 12.29. So, kung magbo-bull run, pwedeng mahit yung 12.29. So, abangan niyo yung index natin, yung mga sinukat natin kanina. Kung papasok yan sa bull territory, pwedeng tamaan yung mga fair value na yan. Okay, so it's up to you kung kailan nyo gusto entry, pero I suggest dun sa mga safe lang. Safe entry muna. Mas mahalaga yung risk-reward or yung risk management kaysa sa game. Diba? Okay, so SMC. SMC, discuss natin to nung last review. Okay. Sabi natin, lapit na niyang mag-breakout. Oh. Medyo dikit na and mag-breakout. I-watch out nyo, watch list, and then buy and breakout. And then, same talaga. Yan talaga yung sinukat nating resistance. No? Ito yung first 118, 119. And then, next resistance is 126. Okay? In case makaangat pa yan, so ito na yung resistance mong susunod. 133. So, malapit na rin, pero still may upside pa ngayon. 5%. Okay, so breakout yan, no? Breakout. So, pero tingnan nyo mabuti, bumangga na, no? Bumangga dito sa support, sa resistance. And then, may malapit na resistance, no? Okay, entry kayo dyan, yun yung mahirap na entry. Kasi hindi mo na buy on breakout. So, yan ang risk-reward. Babalik yan dito in case. 5% lang yung upside mo, downside mo is 12%. Okay? So, mas mabuti kung
retest dito. Parang si MPI may retest. Okay, pero kung nasabayan niyo yung breakout play, dito yan sa breakout na yan. So 111, 110. Kung nasabayan niyo yan, then up na kayo ng 15%. And then hold lang kayo kasi okay naman, ganda naman ang candle niyan. So pwede pa yan hanggang 21%. Kung nasabayan niyo sabay yung breakout. Okay? Pero bantayan niyo mabuti pag tumama na dito bukas or sa Monday. Pag tumama na dito, tingnan niyo yung reaction. So sa ngayon, good pa naman. Pero kung may profit taking din, pwede hanggang dito. Okay, so SMC. Fairly valued si SMC. Actually, overvalued na pala to at 126. Kasi 16 times lang. Pero 21 siya ngayon. Okay. Ang fair value niya is 172. 172, nandito pa yan sa taas. Pero masyadong malayo. Masyadong taas. Masyadong mataas yan. Dito muna tayo sa mga near resistance natin. Dito lang. Okay, next tayo. Pure Gold. Pure Gold, tapos na yung play natin dito. Ang play lang natin dito is bounce. Okay, yung bounce lang. From the overvalued level. Or itong bullish divergence. Yun lang yung hinabol natin. Ito. Okay, so kung nasakyan niyo yan, nireview naman natin yung bullish divergence. Kung nasakyan niyo yan dito sa ilalim, then naka 7% kayo. Actually, naka-exit na tayo dyan. No? And same thing pa rin na same thing. Sabi natin, ang resistance niyan will be the MA200. Okay? MA200. And then, yun na nga yung china-challenge ngayon. 1, 2, 3. Okay. In case lang, no? In case na may bala pa to, kita nyo naman yan. Kung maka-breakout yan dyan, then pwede kayong at least may upside pa kayo kung pinilit nyo bilhin sa taas. Pero taas yan. Ang problema, ang daming resistance. Ito, yan. Yung part na yan is resistance yan maliban sa MA200. Another resistance dyan is itong part na to. Okay. 46. So, yan yung resistance nyo. So, okay naman. May upside pa kayo dyan. Kaya lang kasi tapos na ang play ng Pure Gold. Okay, tapos na ang play ng consumer play kasi tingnan nyo naman yung MACD nasa ilalim ng histogram. So, pag nauntog yan sa zero level, pwedeng bumalik uli yan pababa. Okay, pwedeng mag-range lang yan dyan. However, in case mag-breakout yan dito sa 44, then yung MACD mo pwedeng makita mong nag-above yan doon sa line sa zero level or sa baseline. Pero resistance nyo lang dyan is ayan, 46. Okay? So, yan lang. Hindi tayo naglalagay ng malaking range na TP kasi dapat realistic lang tayo. Okay? Hindi yan palakihan ng percentage, palakihan yan ng volume. So, malaki yung percent. Maliit naman yung volume. So, dapat solid sa volume. Okay? Currently, 44. 54 yung fair value. Nandito yan sa taas. Pinakatuktok. Okay, pinakatuktok yung fair value, 54. Pero medyo nagde-deteriorate kasi yung same store growth, okay? And consumer kasi wala nang mga ayuda. So, trabaho na talaga ngayon yung mga tao. And marami ng choices. Noon, nung lockdown kasi, yun, Pure Gold lang. So, ngayon, marami silang choice. Undervalued pa siya currently, no? 17.22. So, kung value lang and fair value lang, mayroon pa yan. Pero technicals and sentiment-wise, medyo tingnan nyo naman, nag-rally si index pero naiwan to. Anong reason? Kasi nauna na siya kay index. So si index, laggard. Pero siya, nag-rally na dito. So, meaning, tapos na yung play niya. Okay? Same yan sa lahat ng consumer stocks. Or mga consumer na naging ahead. Okay? So, next tayo, JFC. Okay. JFC, pagdating sa 200, nahirapan. Okay. 200 nahirapan na because everybody expect na maganda yung earnings nito. Pero paglabas ng earnings, then negative 200% or 1.88 billion. Dito is 10 billion. Actually, nag-recover naman siya kasi 1.88 na lang.
Pero na-price in na yan bago lumabas yung earnings. No? Tingnan nyo, ayun. No? Labas ng earnings niya, sell off na. Pero before ng earnings, kita nyo, nirally na agad. So before ng labas ng news, then nag-speculate. Ganun talaga ang speculations. Kaya ang chart is laging ahead of news. So hindi ka pwedeng buy on news. And ngayon, kita nyo naman, okay, ayan na yung mga signal natin. Kita nyo yung MACD nagpapalit na. Good thing na lang, may dividend, pero November 19. So, tapos na pala to. Okay, so watch out nyo yung 200 level. Strong resistance yan kasi whole number yan. Okay. For now, ang support nyo is 179. Okay. So, yan yung possible range nyo ngayon. So, yan muna. Pero tandaan natin, pag nag-bull run, pag nag-breakout sa 7.6 or 7.270, i-index, pwede yan, no? Pwede. Okay, so, tingnan natin, JFC. 145 lang ang fair value, so lampas ka talaga. Dito lang yun, 145. Valuation niya is negative dahil negative yung earnings. Medyo mahirap to si JFC. Pero kung long term kayo, dapat dito ang abangan sa ilalim. Kung talagang ilolong nyo to. Mas maganda dito sa 170. Or kung meron pang 150. Kung meron pa. Okay, pero pwede na yan dito sa first buy. Okay, so next tayo, MEG. Yung MEG naka-breakout yan sa range niya. So, kahit pangit nung mga sentiments sa kanya, so, was still able to make a breakout dun sa range. Pero ngayon, approaching sa strong resistance. Yan. So, ganyan talaga ang stock. May mga range yan. And kung nakita nyo dito, nahirapan dito kasi ito yung mga support dati na naging resistance ngayon. And then, nung naka-breakout siya, so, palaging mayroon yung test. Okay, so, kita nyo naman, resistance yan, di ba? Yan. So, yan na muna, resistance na yan. Hindi yan makaka-break ng agad-agad kasi maraming naipit sa first test. So, meaning to say, resistance yan and then dito ang range yan. So, ngayon, you can still trade MEG pero hindi dyan sa level na yan. Kasi naka-breakout na dapat breakout play nyo. So, dito ang breakout play niyan. 15%. So, ngayon, wala ka nang i-breakout play kasi nasa resistance na. Ang mangyayari dyan, it's either mag-range dito or mag-hold siya sa taas para magkaroon ng new range hanggang doon sa 4.47. Okay, so yan na yung mangyayaring mga possible scenario. Okay, pero tignan natin. Almost overstretch na, so near correction na yan. So dito yung mga abangan sa ilalim. Okay, natin si MEG. Overvalued na pala to. 3.7 lang ang fair value. Nag 393, nag-overshoot na. PE niya is 10 na ngayon. Historically is 9.95. So mahal na to at 395. So mahirap pasukin kapag mga ganyan. Pero kung bull run, pwedeng above. Kapag bull run talaga, naiiwan yung mga fair value and valuation. Kasi bull run. Pero kung conservative ka, dito yan naabangan. Okay, sa mga retest. Lalo na si index, medyo prone sa correct. Yan taas. Okay. RLC. Yun, sakto sa MA200. Bumangga. So, kung nabili nyo dito sa last dip, meron na kayong 8%. Pero tingnan yung mabuti kung kakayanin maka-breakout dito. So, ayan. Pwedeng breakout play. Next resistance is 20. I think 20. Risk reward 19% and 9%. Medyo malaki. Pero may volume naman siya. May volume. Kaya lang antayin niyo muna ito hanggang December 1 or December 2. Okay. So, December play na siguro ito. Or kung maka-breakout ng maaga, pwede rin naman.
tandaan nyo lang to is part to ng execution sa MSCI. So, don't touch kung hindi alam ang MSCI. Kung kabisado nyo naman and may data kayo, then go ahead. 16.74. Ang fair value niya is 19. So, tama yung ating sukat dito. Around 20. So, may overshoot parang si Meg. And 15, 10. So, okay pa. Talagang may chance, no? May chance to. Ayan. Yan yung play natin. Tingnan natin kung kaya. Pero kung hindi at mag-drop, mas magandang entry itong 15.2 in case mag-drop pa. Sana mauntog para mag-drop. Then makaka-entry ng maganda hanggang December. BDO. Okay, BDO. Ito yung palaging top traded, no? Top traded and yung top pinakamalaki yung volume sa PSCI. And for the past how many days. So sa laki ng volume na yan, you can say na mayroong maximum point of buying, no? So malayo pa naman ang resistance niya. Ito pa. So 114. Support mo is 92. Okay. Pero may support din dito sa 98. Yan, sa 98. So, I think mas matibay yung 98 dahil bull. And, na-breakout niya yung MA200. Okay, so, nagpakita ng momentum. Yung volume niya medyo humihina pero above sa level. Okay, above average level. Din tayo mga foreign buying. Okay. Si MACD mo, nagsisimula pa lang. Si RSI is tumama sa oversold. So, slight, baka may correction. Pero, let's see kung gaano kalakas yung bull. Okay, so huwag nyo lang pasukin sa level ngayon. Okay? Kung bumalik sa 98, so pwede. Yun, pinag-compute na agad tayo. So, ang upside mo, kung mapapasok mo yan sa 98 is 16%. Ang risk mo is 6% lang. Okay na yun. Kasi kung ngayon ka papasok, 9% then 12% downside. So, delikado talaga. Okay, pero okay yan. Kung mayroon kayong hawak, watch nyo lang yung resistance. First resistance is na breakout na MA200. Next nyo is 114. Okay? Value. BDO is currently 129. Ang fair value 129. Dito pa yan sa taas. Okay, so 129 strong. Pero ngayon, ayan na, tama yung sukat natin na 114 kasi mayroon dito. Ayan, mayroon dito. Part na yan. Meron din pala dito sa ilalim. Pero, tignan natin, no? 104. 106. So, tingnan natin yung resistance sa 106 kung magre-resist. Okay. 106 muna tayo. 123, 129. So, malaki pa. Tama lang yung 129 na FB. Okay, MBT. MBT nag-breakout din. So, dito nag-breakout yan. So, kung na ba yung breakout niya, maganda na yung upside. 9%. Okay. Next resistance is yun. So yun ang next resistance natin ang layo. Pero meron tayong mga mini resistance na mini lang siya. Dito sa taas na to. 53. So ang upside mo kung ngayon ka bibili is 11% up to 20. Downside is 8%. Okay pa rin naman, no? Good pa rin to si MB. Kaya lang dapat hindi kayo bibili sa mga ganyang malalaking candle. Dapat sa mga breakout, parang ganito. Ayan, no? Yan yung mga good entry talaga. Actually, meron tayo dyan dito. Sa 43.
Okay? Kaya lang, ayun may nagbebenta. Yung mga bumili dito. Binibenta dito. Okay, so watch out nyo kung anong mangyayari. Pero technically, yan lang ang kitang-kita nyo. Ang linis ng chart. So, ito lang yung resistance nila. Ayan, parang dito na. May resistance talaga dito. 52. Okay, next, value. 67. Tingnan natin, 67. So, dito pa pala yan, fair value. Taas pa. Masyadong malayo. Okay, tama yan. Dito muna sa ilalim tayo. 0.67. 1.51. So, still undervalued to, no? Sobrang cheap. Pero tandaan nyo to, MBT, MPI, AGI. So, yan yung always traded below premium level. So, hindi nahihit halos yung premium level na yun na historical. Unlike ng mga quality stocks. Kasi itong mga to is value stocks. So, when we say value, palagi siyang undervalue. Yun ang tatak sa kanya. Kapag quality, palaging above sa fair value. So, example ng mga ganyan, above fair value is yung ACSM, SMC, SMPH, Ali. So, yun yung always above. Okay, so that's it. Na-discuss na pala natin yung lahat ng blue chips. So, if you have any question, comments, and suggestions, comment nyo lang sa baba. Like a Hellcat.